Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta na po kayo? Dalangin ko po na tayong lahat by the grace of God ay laging nasa mabuting kalagayan. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 23, talatang 34. Ang dalangin ito ay unang nasambit ni Jesus nang siya'y ipinako na sa krus sa gitna ng dalawang magnanakaw. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Itong panalangin na sambit ng ating Panginoong Jesus ay inaasahan niya na atin ding sasambitin para sa mga nagkasala at nakasakit sa atin. Subalit, papaano? 3 bagay daw po ang ating dapat na laging tandaan. Una, ang bagay na ito ay iniuutos ni Jesus. Tingnan natin ang sinasabi sa Mateo 5:44. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung iniibig ang kaaway, natatakpan nito ang anumang kamalian. Ikalawa, mahihingi natin sa Panginoon ang kanyang kalakasan. Mahirap magawa ang bagay na ito sa iyong sariling lakas, lalo na kung ikaw ay nasaktan. Subalit maibibigay ito ng ating Panginoon, ang kanyang kalakasan. Ikatlo, isipin na hindi nalalaman ng kaaway ninyo ang kanilang ginagawa, sapagkat tinatakpan ni Satanas ang kanilang paningin upang hindi nila makita ang liwanag. Meron pong kwento na nakaka-touch. Isang exchange student mula sa Korea, si Ho-Oh, ay naninirahan sa tahanan ng kanyang tiyuhin sa Philadelphia. Isang gabi, nooy kalagitnaan ng buwan ng Abril taong 1958, naghulog si Ho-Oh ng sulat sa buson para sa kanyang mga magulang at kaanak nang lusubin siya ng ilang teenagers upang humingi lamang ng perang pang good time. Subalit dahil nga maghuhulog lamang ng sulat, si Ho-Oh ay wala siyang dalang anuman. Binugbog siya ng mga teenagers na ito at iniwang duguan. Walang malay siyang natagpuan ng isang pulis. Kaagad siyang dinala sa pagamutan, subalit ilang sandali lamang ay binawian na siya ng buhay. Ang ganitong karumal-dumal na pangyayari ay napabalita sa lahat ng pahayagan, hindi lamang sa Estados Unidos, kundi maging sa Canada. Lubha itong ikinagalit ng mga mamamayan. Malungkot na isinulat ito ng otoridad sa Philadelphia sa mga magulang ni Ho-Oh, subalit sinabi rin, marahil upang makatighaw sa sakit ng damdamin na nahuli na ang mga kabataang gumawa ng ganitong kasalbahihan. Makaraan ng ilang linggo, isang liham ang dumating galing sa mga magulang ni Ho-Oh. Ganito ang nilalaman ng liham. Nagpapasalamat kami sa Diyos na pinagkalooban kami ng isang balak upang ang aming kalungkutan ay maibaling sa isang layunin makakristyano. Umaasa kami na sana kami maging instrumento sa ikaliligtas ng mga kaluluwa ng mga pumatay sa aming pinakamamahal na anak. Pagkatapos ng pagkagalit na nasa aming puso, pag-iyak at pananalangin, nagpulong kami at napagkasunduang ipamanhik sa inyong pamahalaan
na ipagkaloob ang pinakamagaang na parusang maaaring igawan sa ganitong klase ng kasalanan. Ang buo naming sambahayan ay nagkasundo na mag-ipon ng salapi upang magkaroon ng pondo upang sa paglaya ng mga kabataang iyan ay may magamit upang sila ay makapag-aral sa isang paaralang nagtuturo ng tungkol sa Diyos at nagbibigay ng maiingat na pagsubaybay sa mga kabataan. Hindi namin maikakaila na lubhang napakasakit ito sa aming puso. Ang alaala ng aming mabait na anak ay hahanap-hanapin namin. Marahil, ang sugat ng aming puso ay hindi kaagad-agad maghihilom. Subalit, buong taimtim naming ipinananalangin na ilagay ng Diyos ang higit na pag-ibig ang mamayani kaysa ang aming pagkamuhi. Sapagkat tulad ng sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang makabagbag damdaming liham ay hinangaan ng otoridad ng Estados Unidos at marahil ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan at pagsisisi sa mga kabataang gumawa ng ganoong kasamaan dahil lamang sa paghahangad ng ilang dolyar na magagamit sa kanilang pagsasaya. Isang huwara ng pag-ibig ng Diyos, gantihan ng mabuti ang masama. Napakahirap at hindi kayang gawin. Subalit narito at inihahandog ni Jesus ang kanyang kalakasan at ipinangako sa atin na kung paano siya nagtagumpay, tayo man ay magtatagumpay rin. Nasa kanya ang lakas na kailangan natin. Isang matandang mananampalataya na daraan sa isang maselang operasyon ang dinalaw ng kanyang pastor. Alam nito na mayroong matagal ng sama ng loob ang matanda. Halos nagugat na ang kapaitan sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang pagpapalitan ng usapan, naging seryoso ang pastor at malumanay na nagsalita. Kapatid, alam nating lahat ang kaluhaan ng operasyong daraanan mo at idinadalangin natin na maging matagumpay ang gagawing operasyon. Subalit, kung sakasakali at may mangyari sa iyo, haharap ka ba sa Panginoon na hindi ka nagpapatawad? Sandaling hindi nakaimik ang matanda. Bigla, tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang talata sa Mateo 6:15. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Humagulgol ang matanda at nakiusap sa pastor. Idalangin po ninyo ako ngayon, pastor. Nais kong magpatawad. Buong pagmamahal na hinawakan ng pastor ang kamay ng matanda at nanalangin. Ilang sandaling walang kibuan. Tapos ay nagwika ang matanda, Pastor, puntahan po ninyo siya at sabihin wala na akong anumang dinadalang galit sa kanya. At patawarin niya ako na hindi magandang ugaling pinabayaan kong mamayani sa aking puso. At bagamat hindi pa siya gumagaling, nakadama ng malaking kaginhawahan ang may sakit na matanda. Kapatid, mayroon bang nakasugat sa iyong damdamin? Mayroon bang nag-uugat, nakapaitan sa iyong puso dala ng isang hindi magandang nagawa sa iyo? Oo, maaaring may katwiran ka dahil mabigat ang ginawa sa iyo. Subalit magpatawad sapagkat dito nakikilala ang tunay na alagad ng ating Panginoon. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, pinatatawad ko po ang nagkasala sa akin. Patawarin mo po sila na nakasakit sa aking damdamin. Tulad ng Panginoong Jesus,
Ipinatatawad ko rin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Salamat po sa kapayapaang bigay mo dahil wala na ang kirot at pait ng masamang loob ngayong nakapagpatawad ako, gaya ng iyong pagpapatawad sa akin. Salamat po, Panginoon. Amen at amen.